Sa ating sermon last April 12, 2026, pinag-aralan natin ang war of two desires, namely the desires of the flesh and the desires of the spirit. Nais talunin or i-overcome ng flesh ang spirit, at ang spirit nais i-overcome yung desires ng flesh. Ngunit sa ating pag-aaral, naroon pa rin yung ating tinatawag na post-millennial hope na regardless of our struggle sa desires of the flesh, dahil ito yung fruit noong fall, at ito ay nananatili sa atin hanggat hindi pa tayo fully sanctified sa final na pagiging banal natin, patuloy tayo makikipagbaka sa mga works or deeds of the flesh na ito. Nevertheless, tayo ay confident, no, na tayo ay magtatagumpay sa dulo. Ito man ay gradual sa end, pero tayo ay may kasiguraduhan sa means. Ibig sabihin, sa araw-araw na pamumuhay natin, we are confident. Kagabi lamang sa aming family worship, kami ay nagkaroon ng reflection. Ano yung mga napagtagumpayan namin this week at ano yung mga struggles and challenges na kung saan bumagsak naman kami, at nakakatuwa dahil doon mas lalo naming nakita na ito ay means namin, bagamat kami nadadapa, ito ay parte ng aming kabanalan or paglakad ng kabanalan. May tagumpay, may katagumpayan, at tiyak yung katagumpayan natin, tayong mga mananampalataya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Isang maiksing contextual background lamang sa ating pag-aaral ngayon. Sa chapter 6 verse 1, pinapakita sa atin ang statement of the problem. Ang statement of the problem na binabanggit ni Pablo dito, if anyone is caught in sin. Ang phrase na ito, caught in sin, hindi po ito tumutukoy sa caught in the act or nahuli mo si kapatid na nagkasala. Marahil napasilip ka sa bintana, no? Then nakita mo si kapatid na nagkasala. Hindi po ganun yung ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito is yung tumutukoy sa being overtaken. Ikaw ay na-corner sa isang sitwasyon na kung saan nahulog ka sa kasalanan. Yung language dito, being overtaken, surprised, or trap. Kaya ka nahulog sa kasalanan. So, ibig sabihin, primarily, hindi ito tumutukoy sa isang kapatid na nakaspot or nakahuli sa kasalanan. Kasi doon sa sali natin ng ESV, if anyone is caught in any transgression. Pero sa NLT, New Living Translation, at sa New King James Version, sinabi dito, if another believer is overcome or overtaken by some sin. Kaya no wonder yung ibang mga commentators ginagamit madalas yung NKJV. Although dynamic naman ito sa kanila or diverse ito sa kanila. Isang perfect na test case dito ay yung nahulog sa kasalanan or caught in sin ay yung nangyari mismo kay Peter noong naging ipokrito siya sa chapter 2, no? Dahil dumating ang mga kasamahan ni James, the circumcision party, humiwalay siya mula sa long table fellowship ng mga Gentile believers. At ang rason, because of the fear of men. But in this chapter, Paul started with addressing everyone generally as brothers, kagaya ng sa Korinto, na before wasakin ni Pablo yung kanilang mga pride, sa umpisa tinawag ni Pablo ang mga taga-Korinto na mga saints. At alam natin, aware tayo sa issue ng mga taga-Korinto. Nandoon yung napakadami pagkaka-divide nila sa church, sexual immorality, so on and so forth. So dito po, same, in-address ni Pablo yung Galatian church as brothers. Sa ibang salins, lalo na sa NLT, kasi yung brothers dito ay tumutukoy sa general statement when it comes sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, brothers and sisters. Considering the church as
his fellow adopted sons and daughters of Christ through faith. And then sabi ni Paul, you, addressing some people who are spiritual, have the responsibility to restore the person caught in sin. So from general, brothers and sisters, naging slightly specific or specific. You who are spiritual. At yung you are spiritual dito ay hindi tumutukoy sa mga elite forces ng church na mataas na uri ng Kristiyano, kundi sila yung nasa isip ni Pablo sa chapter 5. These are the brothers who walk by the Spirit, led by the Spirit, namumunga ng fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Those who live by the Spirit and keeping in step with the Spirit. Kaya no wonder, ginamit ni Pablo yung salitang Peter acted hypocritically because he did not keep in step with the Spirit. Hindi niya in-exercise yung bunga ng banal na Espiritu sa pagkakataon na dumating yung mga Hudyo or the circumcision party noong nakikipag-table fellowship siya sa mga Gentile believers. Sa case ng mga Judaizers, di ba, ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay nakakataas na Christians. No? First rate. Kaya nire-require nila ang mga Gentiles na magpatuli. Pero ang point ni Paul sa ating teksto ngayon is paradoxical. Hindi qualified ang mga Judaizers sa sphere ng pagiging spiritual. Why? Because they are the legalist in their times. Sa isipan ni Pablo, ang qualified na mag-restore ay yung mga hindi legalist, hindi harsh sa kapatid. Sila yung mga miyembro ng iglesia na actively living under the rule of the Spirit, pinaghaharian ng banal na Espiritu, at dahil doon sila ang dapat na manguna sa gentle restoration ng kapatid na nadaig ng kasalanan, caught in sin. Sa madaling salita, mga kapatid, yung the spiritual dito, sa context natin, sila yung recognized, mature believers ng church. Hindi po ito general. Again, from general, brothers, and then specific, you who are spiritual. And by way of implication, I believe sila yung mga hindi na persuade ng mga Judaizers na magpatuli. Sila yung matapat na nanindigan sa Ebanghelyo. Sa 1 Corinthians 3, verse 1 to 3, sabi ni Pablo, "But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ." So makikita natin na identifiable ang mga mature Christians sa hindi. I fed you with milk, not solid food. Even yung kinakain, ina-identify din. For you are still of the flesh. Hindi sinabing you are still in the flesh, but you are still of the flesh. You are, ano yung manifestation ng of the flesh? You are jealous or envy of one another, quarrel with each other. Palaaway, and then jealous or envious, no, naiinggit. Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? So dito ginamit ni Paul ang term na flesh, not pertaining to being under the enslavement of sin, but pertaining to infant Christians who, for a moment, are still being dominated by sin temporarily. Again, Christians, pero madalas nadadaig pa ng mga desires of the flesh temporarily. Ito po ay regardless of age. So wala po itong pinipili na edad. I can always recognize that there are younger age than me na sila ay mas mature kaysa sa akin. So very clear when it comes to spirituality, but very clear na yung spiritual dito or the mature people were recognized by their fruits. And very
Clear ito sa atin sa scripture, yung prinsipyo ng bunga. Makikilala mo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. By their fruits, you shall know them. Hindi sila jealous, hindi sila envious, at hindi rin sila quarrelsome. Kaya ang halaga na nilatag muna ni Paul sa chapter 5, mga last few verses, ang comparison ng desires of the flesh versus desires of the spirit, ito ay para ma-set up ng maayos yung situation na ibibigay ni Pablo sa kanila kung ang ating kapatid daw ay nadaig ng kasalanan, ano ang gagawin ng church para ma-restore siya? Sino ang gagawa nito? At paanong paraan? So, yun yung sasagutin natin ngayong umaga. Kaya ang purpose ng pag-aaral natin ngayon ay upang maunawaan kung paano ibinabalik ng iglesia ang kapatid na nadaig ng kasalanan ayon sa kalooban ng Diyos. Particularly, Diyos Espiritu Santo. Bilang isang iglesia na tinawag na lumakad ayon sa Espiritu, ito po yung ating sermon message. Bilang isang iglesia na tinawag na lumakad ayon sa Espiritu, tinatawag tayong ibalik ang kapatid na nadaig ng anumang kasalanan sa Espiritu, ng kahinahunan at kababaang loob sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa bilang pagtupad sa kautusan ni Kristo habang patuloy na sinusuri ang ating mga sarili. Sa Ingles, as a church called to walk by the Spirit, we are called, therefore, to restore a brother who is caught in any transgression or sin with a spirit of gentleness and humility by bearing one another's burden in fulfillment of the law of Christ, while continually examining ourselves. And so, ang sermon po natin ngayon ay pinamagatan po nating the priority of grace over judgment sa konteksto po ng church. According sa mga commentators, kagaya ni Philip Ryken and John Stott, restoration is a term for healing. It means to return to its former condition. So siguro nakapanood na tayo sa YouTube ng mga nire-restore na sasakyan, nire-restore na motor. Pero yung restoration na usage dito sa scripture, it was used in medicine. For example, to describe the setting of a bone, a dislocated joint. Gaya ng isang dislocated bone, hindi natin ito basta-basta ginagalaw. Dahil kung magkamali tayo sa pag-handle nito, baka mas lalo itong lumala ang kanyang kalagayan. And so, from this picture, makikita natin na ang restoration process really requires proper care, handling, and attention. At sa ating teksto, may makikita tayong dalawang bagay. Una, the hindrance to restoration. Pangalawa, the pathway to restoration. Dahil ang goal palagi ng church towards the sinning brother ay i-restore siya, but unfortunately, isang reality rin sa mga local churches ay hindi lahat capable mag-handle ng restoration process ng sinning brother. We are still imperfect. Kung hindi man napupunta sa tolerance dahil sa intention nating mag-extend ng grace, minsan naman nahuhulog sa kabilang bangin ng judgmentalism. So palaging mayroong dalawang bangin. Ang bangin ng tolerance sa kasalanan na walang maayos na paglapat, ng pagdidisiplina, at ang bangin ng harshness at pagiging judgmental sa tuwing isasagawa ang restoration process. Kaya doon sa picture ng dislocated bone, hindi mo pwedeng basta isalpak na lang yung buto, let's say the shoulder, dislocated yung shoulder mo, isalpak natin. Tak. At hindi rin pwede na nung nakita mo siya, dislocated yung joint mo Okay lang yan. Bukas, magaling na yan. Kaya kailangan po ito ng careful attention and handling. Kaya importante para sa isang local church na mayroong mga kapatid na pasok talaga sa kategorya
ng mga tinatawag ni Pablo na mga spiritual, it could be someone sa ating kalagitnaan. Dahil baka imbis na maging pathway ito towards proper restoration process, ay maging hindrance pa nga ito. Sa Galatians 5 verse 26, sinasabi ni Paul, "Let us not become conceited or arrogant, provoking one another, envying one another." At sa Galatians 6 verse 3, "If anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself." Nililin lang niya ang kanyang sarili. Mula rito makikita natin ang dalawang hindrance to restoration. It is pride and self-deception. Una, yung pride, conceit or vain glory. Tumatanggap ka ng glory pero empty. Ito ay empty na mataas na pagtingin sa sarili. Sa time nila, ito yung qualities na makikita natin sa mga legalistang Judaizers. Perhaps we can also assume na may mga Gentiles na rin na nagpatuli, na persuade na magpatuli, and then tumaas na rin ang tingin nila sa kanilang mga sarili, thinking na sila ay mga first-class Christians. Now, because of pride, ito ay nauuwi sa another layer, yung provoking one another. Ito ang outward expression ng prideful heart. Sa halip na tignan ang iron sharpens iron, for example, bilang isang mabunga at maayos na pag-uusap, ini-interpret ito na competition of knowledge instead of seeking the right understanding. Kapag mayroon tayong ganitong attitude, ang magiging approach natin sa kapatid na nais nating i-restore through iron sharpens iron, instead na pakinggan natin siya, magiging argumentative tayo sa kanya. Sa halip na tulungan at akayin natin siya pabalik kay Kristo, lalo nating pinapalala ang sitwasyon dahil nakikipagtalo na tayo sa kanya. Brothers, isang magandang gentle reminder sa atin, sa akin lalo, na kayang mag-antay ng ating mga good arguments, no matter how good it is, when a person is under or being caught in sin, mahirap para sa kanya mag-rationalize. Mahirap para sa kanya mag-rationalize. So kapag nakita natin ito, another fruit na pipitasin natin doon sa isang buwig ng fruit of the Spirit ay yung pipitas ka ng self-control. Madalas, simple lang naman ang kailangan ng ating kapatid na na-overcome ng sin. Hindi debate, hindi lecture, kundi ang iyong presensya at ang iyong pakikinig. And I mean, generally, this application also extends kahit sa pamilya o kaibigan, kapag siya ay may problema o siya ay may pinagdadaanan dahil siya ay nakakommit ng kasalanan. No, hindi niya kailangan yung pag-aaway mo sa kanya, yung paggalit mo sa kanya. Sa kailangan niya lang ng presensya mo at pakikinig mo. At dahil pa rin sa pride, nauuwi ito sa pagkainggit. Kung ang isa ay nagpo-provoke dahil feeling niya superior siya, ang isa naman, na bunga ng pride, ay yung naiinggit siya dahil feeling niya inferior siya. Nangyayari ito kapag ipinapantay natin ang ating sarili sa standard ng ibang tao. Ang taong naiinggit ay hindi lalapit para mag-restore. Madalas siya ay magiging resentful. Siya ay lalayo, magkikimkim ng sama ng loob or bitterness. Sabi ng isang commentator na si David Guzik, "When we are arrogant, we are also open to the sin of envy. If we know someone is more right or more successful than we are, we resent it and envy them." Ito yung kadalasang challenge ng mga office bearers dahil may mga pagkakataon na yung mga members nila sa church ay mas angat in terms of knowledge. And if that office bearer ay walang
may pagtingin na mataas sa kanyang sarili, na ang gagawin niya lang is isusuppress niya yon, makikipag-argue lang siya doon at hindi siya makikipag-usap ng maayos. Worst, gagawan siya ng issue hanggang sa pag siya ay nahulog na sa kasalanan, madali na siyang palayasin. Para wala ng kalaban sa loob ng church, di ba? And what if ang iyong kinaiinggitan ay yung taong nahulog mismo sa kasalanan? Ang question is, paano mo siya i-restore? Kapatid, may hirapan kang gawin iyon or hindi mo talaga magagawa iyon. So we have pride na nagre-resulta ng provoking and envy. At yung pangalawa ay yung self-deception. Ito medyo mabigat ito, sabi ni Paul, if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Ito ang pinakamalalim na hadlang towards a restoring brother dahil hindi mo na nakikita ang tunay mong kalagayan. It stems or nagro-root ito sa overestimation ng iyong sarili. Sa context ng time nila Pablo, ano bang kiniklaim ng mga Judaizers na taglay-taglay nila? Na sila ay heirs ng pangako ni Abraham because of circumcision? Na sila ay first-class Christians dahil sila ay obedient sa Abrahamic covenant daw? Na kiniklaim nila ang justification ng Diyos sa kanila? No. Sabi ni Paul sa kanila, if they seek circumcision to be justified, ito preaching last week, walang benepisyo si Kristo sa kanila. They are severed from Christ. Therefore, wala silang taglay-taglay na tunay na spiritual na pagpapala. Their biggest problem is that kiniklaim nila ang blessings ng Diyos, pero ang katotohanan wala silang taglay na spiritual blessings, kaya sobrang self-deceived ng mga Judaizers. Now, the same thing can also happen in the local church. If someone thinks highly of himself, kung saan ang isang Christian ay nagkiklaim ng spiritual maturity o nag-aangkin ng spiritual gifts at higit pa roon nagkiklaim ng spiritual calling na hindi naman talaga, for the benefit of the doubt, hindi pa ipinagkakaloob ng Diyos sa kanya. And I have witnessed this myself. Allow me to use that as an example. Isang graduate ng seminary, nakabuo ng isang Bible study group, and then nagpatawag na siya ng pastor. Walang proper sending at ordination. At ang maayos ko siyang tanungin tungkol sa validity ng kanyang office, hindi niya ito tinanggap ng may kababaang loob. Sa halip, hinamon niya ako ng isang debate about ecclesiology. By the way, convinced siya sa Presbyterian polity. Take note, 10 years kaming magkasama nito. And of course, hindi kami na nagkaroon ng kaayusan. Ako'y umalis na lamang doon na hindi na-deal na maayos yung issue. And ayoko na rin, of course, makagulo sa kanila noong time na yon. And I believe, yung maturity level ko noon is hindi pa din ganoon ka-mature. At take note, hindi ako nahulog sa kasalanan dito. Nagtanong lang ako. So you can only imagine paano na lang kaya nila i-handle ang kapatid na nahulog sa kasalanan. Kaya kung may overestimation ka sa iyong sarili, ang resulta ay pag-underestimate mo naman sa ibang tao, lalo at higit pa sa iyong kapatid na nahulog o nadaig ng kasalanan. At kung ganito tayo, ka-self-deceived, self-absorbed, egocentric, and narcissistic, paano natin ma-restore ang isang kapatid na nadaig ng kasalanan? On the other hand, granting na yung kiniklaim mo ay valid, talagang gifted ka sa teaching at sa preaching at sa counseling. Pero ang question, ito yung question, mga kapatid, ano bang mayroon ka na hindi binigay ng Diyos sa iyo in the first place? Granting, na totoo yun. Yes. Yes. You have that gift. Gifted ka, kapatid. Mas gifted ka pa sa iyong pastor
Again, the question, anong mayroon ka na hindi ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Sabi sa 1 Corinthians 4:7, what do you have that you did not receive? If you receive it, then why do you boast as if you did not receive it? Kaya convinced ako na ang mga tinutukoy ni Paul dito na mga spiritually matured ay hindi self-deceived, hindi sila self-absorbed, hindi sila narcissistic, hindi sila egocentric, self-proclaimed na mature people na ipinuput forward nila ang kanilang mga sarili at sinasabing, hey, kami yung mga mature dito. Or pagpasok, no, tinatanong, okay guys, sino yung mga mature people dito? Hindi sila yung type ng tao na magtataas ng kanilang kamay sa loob ng iglesia, ay, kami po yun. Kundi sila po, first and foremost, recognized ng church. Not necessarily an office bearer. Pwede po itong ordinary members, babae man o lalaki. So, challenge ito lahat sa atin to become more mature. Kaya necessary ito dahil sa nature din ng sensitivity ng restoration process. At kung babalikan natin yung usage ng word na restoration in the medical field, di ba mga professional dapat yung mga gumagalaw sa mga bone fractures, dislocated bones, at hindi mo pwedeng tawagin yung ENT para, kunyari, fractured yung bones ko, uy, tara sa TNT, tara sa ENT. Di ba? May field of specialization sa medical field na kung saan sila yung nag-aayos ng mga bagay na ito. Now, ganoon rin po sa iglesia. Sila rin ay recognized mature believers sa pangunguna ng mga office bearers. So para sa unang punto po natin, ang prideful at self-deceived na kapatid ay hindi kailanman qualified sa pag-handle ng process ng restoration. Dapat munang antayin ang kanilang maturity sa pangunguna at instruction ng mga office bearers upang ang maselang sitwasyon ng isang kapatid na nadaig o nadapa sa kasalanan ay malapatan ng karapat-dapat na lunas. Madalas kapag tayo may sugat, trip talaga natin lagyan ng alcohol. And we have this tendency or thinking na pag binuhusan natin ng alcohol yung sugat, ay the more pain, the greater din yung healing. Pero no, kapag may sugat tayo, di ba, dahan-dahan natin itong pinupunasan, nililinis. Hindi, kung nakabenda yan at tagdidikitan, kung nasunugan ka, for example, ng arms, at meron niyang bandage, ay hindi mo yan basta-basta tutuklapin, pak! Diba dahan-dahan natin yung dinidil? Kaya bilang application, suriin natin ang ating mga sarili upang hindi rin tayo mahulog sa parehong kasalanan. Galatians 6 verse 1, sabi dito, keep watch on yourself, lest you too be tempted. Allow me to use an illustration. Nasubukan nyo na bang tumawid sa isang lumang hanging bridge sa may Kadiwa Park before iyon na repair? Yun po ay lumang hanging bridge na medyo marupok, na 2 tao lang po yung kasya. So that's the picture. Tatawid ka sa hanging bridge na yon na medyo manipis. 2 tao lang ang kasya magkasalubungan at kapag dumadaan ka dito ay medyo gumaganon siya. And when I was younger, doon ako pala madalas tumatambay at kasama ng ibang mga friends ko at pinaglalaroan namin yung gumaganong-ganon pa kami. Tinatakot namin yung ibang mga tumatawid sama namin dati. So yun, at that particular moment, no, before ka tumawid doon, nagkakaroon ka ng self-assessment. Kaya ko ba to? Kaya ko bang tumawid dito? Nagkakaroon ka ng unknowingly honest self-assessment ng iyong fears, weakness, and strength. Sa pagtawid mo doon sa hanging bridge na iyon, ikaw ba ay tatakbo? Or ikaw ba ay gagapang ng dahan-dahan? Or kakapit sa 2 lubid pero sobrang dahan-dahan mo? So you see, ito yung
picture. Ito yung exact picture ng keeping in step with the Spirit. May pag-iingat sa magkabilang bangin ng extreme, sa overestimation and underestimation sa sarili. Ito ang humility na kayang i-recognize kung hanggang saan lamang ang capacity na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos for the time being. At kapag mayroon tayong ganitong attitude, mas madali nating ma-discern kung kaya ba talaga nating i-handle ang situation or kailangan na nating humingi din ng tulong sa ating mga kapatid. Dahil dito, mas natututo tayong manalangin earnestly, humingi ng counseling at wisdom mula sa ating mga mature na kapatid. At of course, mga office bearers, gearing towards the path of restoration. At matapos nating makita ang mga hadlang sa restoration, ipinapakita rin ng scriptures ang tamang pag-handle ng restoration ng kapatid na nadaig ng kasalanan. Ang sabi ni Pablo, restore a brother in a spirit of gentleness. Sometimes, or maybe oftentimes, ang ironic kapag may nais tayong ipaliwanag na bagay, tapos nagiging effective yung ating paliwanag, kapag dinedemonstrate natin yung antithesis or yung opposite. Na-try nyo na ba yun, magpaliwanag ng isang positive thing? Pero ang pagpapaliwanag mo is yung kabaliktaran nun. Diba? Paano ba ipaliwanag yung salitang gentleness? Ay, dapat hindi ka harsh. No? And malaking tulong sa akin si Lo Priolo dito sa kanyang book na Resolving Conflict regarding the virtue of gentleness. Sabi niya, it is sometimes easier to illustrate something by its opposite or its antithesis. So try to imagine how effective it would be to restore someone like this. What a boneheaded move that was. How could you do something so unbiblical? I never would have done such a thing. I'm truly, really disappointed in you. You had better listen to me carefully because I really don't want to have to rescue again. Imagine may nagkasalang kapatid, ganyan mo siya harapin. Congratulations, you just lost a brother. Rather, sabi ulit ni Lo Priolo, gentleness does not present itself as holier than thou. But rather, ito ang halaga nito, but rather communicates an awareness of our own shortcomings. Gentleness is an approach, acknowledging first of our own shortcomings. Kaya napakahalaga ng introspection na binanggit ni Pastor Eli last week na ginagawa ng mga Puritans. Ito yung self-examination or introspection. Yan. Ito yung halimbawa naman ni Lo Priolo. The things I'm telling you today, sinasabi niya sa mga kina-counseling niya, the things I'm telling you today, I had to tell myself just last week or yesterday. Or I'm just one beggar showing another beggar where to find the bread. Sabi niya sa kanyang mga kina-counseling, today, I'm giving you an advice. Next week, you may be on this side of the desk giving me counsel because I'm every bit as much a sinner as you are or even greater. End quote. Napakagandang libro po. I highly recommend it. At marami pa po siyang sinabi sa chapter na ito, yung regarding sa virtue of gentleness. And I visit this book from time to time to remind myself of those fruit of the Spirit. So, nakikita ko dito na maliwanag na explanation ng spirit of gentleness or meekness ay ang pagbibigay palagi. Guys, ang pagbibigay palagi ng priority sa grasya kaysa pagbibigay ng remark or judgment sa kapatid. Pakinggan natin si Santiago. James 1:19-20. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear,
So nakita natin dito yung pag-prioritize ng biyaya, grasya, and slow to speak before saying any remark or judgment. Then slow to anger, because again, once you hear the person, some things might be off para sa'yo na mag-trigger sa'yo to speak and then be angry. So ang reminder ni James, slow to anger. Kaya nga yung qualification ng elder and deacon, di ba, they are slow to anger. Slow to anger. Amen. And so if we want to restore our brother, we better use our ears graciously and tame our tongue. Again, anong virtue ang kayang mag-tame ng tongue? Yung pag-ibig po natin sa isa't isa. Kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa, magtitimpi ako ng mga sasabihin sa'yo. Iwasan ko ang i-judge ka. Ang unahin ko ay yung grasya at biyaya sa iyo. Kung nais nating malaman anong nangyari sa pasyente na dislocated ang bone, then we better ask what happened. And then listen to the patient. Instead na pagkabungad mo sa pasyente na iyon, sasabihin mo kagad sa kanya, ikaw naman kasi hindi ka nag-iingat, ayan tuloy, nadapa ka. Or nagbabasketball ka kasi after Lord's Day. Now, after natin siyang mapakinggan at ibahagi na niya ang kanyang kabigatan sa atin, sinasabi rin sa atin ng scriptures, in an imperative mood, bear the burden of your brother and so fulfill the law of Christ. Take note, lahat ng uri ng burdens, ang general itong burden na sinasabi ni Pablo, dahil when we bear the burden of our brother, hindi tayo mamimili. Ay, may sakit yung kapatiran ko, hindi ko i-bear yung burden na yon tsaka na lang kapag may problema siya sa pera. Kasi yun lang yung kaya kong i-bear na burden. No. Sinasabi ni Pablo, ito'y lahat ng uri ng burden. Wala po tayong dapat itangi when we try to bear, magbuhat ng burden ng kapatid. No to partiality. Wala tayong partiality dapat sa ating kapatid. Kung siya ay dumadanas ng pagsubok, bilang iglesia, dapat handa tayong tumulong at buhatin ang mabigat na dinadala ng ating kapatid. Nagkakasala man o hindi, maaring ito ay trials at difficulties ng buhay. Maaring itong spiritual struggles, relational conflicts, like family crisis, physical ailment or sickness, financial need or poverty, oppression, persecution dahil sa matapang na paninindigan kay Kristo sa mundo at sa workplace. Maaari rin itong loneliness, depression, heartache, personal failure at anumang uri ng suffering na dinadanas ng ating kapatid. This also transcends even sa family context. By blood. But of course, faithfulness sa context, ito po ay church. A gentle reminder ito sa ating lahat, mga kapatid, walang exempted sa mga burdens na ito. Why would you withhold carrying the burden of your brother when you yourself is not exempted sa burdens na ito? Lahat tayo, sa iba't ibang panahon ng buhay, ay maaaring mga ilangan ng pagbubuhat ng mga kasama natin. Kaya habang may lakas tayo ngayon, para tumulong sa iba, huwag nating kalimutan na maaaring dumating din ang panahon na tayo naman ang mga ngailangan ng tulong at pagbubuhat ng kabigatan mula sa ating mga kapatid kay Kristo. At kapag ginagawa daw natin ito, sabi ni Pablo, and so you are fulfilling the law of Christ. Ating na-fulfill ang kautusan ni Kristo to love. To love as the summary of the entire law. The 2 tablets of stone is summarized into one word, love. Love God, love neighbor, love one another, and serve one another. Of course, intentional itong sinasabi ni Pablo dito. Dahil ito ay contrary sa
practice ng Judaismo. Dahil sa Judaismo, panghuhusga ang kanilang priority at hindi po pagbibigay ng grasya. In fact, sila pa nga magdadagdag sa iyong kabigatan because again, once na nagpa-circumcise ka for your justification, you are bound to obey the entire law dahil ito ay, again, isang entire Mosaic system. Kapag ginawa mo yun, ikaw ay bumabalik sa yoke of slavery. The same can also be said sa loob ng iglesia. If ang preference mo ay iyong i-insist sa iyong kapatid para sa iyong saan? Pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Then nagdadagdag na rin po tayo ng kabigatan sa ating kapatid at bumabalik tayo sa the same principle na being under the yoke of slavery. So para sa ating pangalawang punto, ang landas tungo sa biblical restoration ng kapatid na nadaig ng kasalanan ay sa pamamagitan ng kaamuhan or gentleness na tulad ni Kristo na inuuna ang biyaya kaysa sa mabagsik na paghatol, marunong makinig ng may pagpapakumbaba, humility, handang magbuhat ng kabigatan ng nanghihina bilang pagtupad sa kautusan ni Kristo na nagmamahal at maglingkod. Now, sa pagkakataong ito, nais kong kausapin ang mga wala pa kay Kristo. Narinig ninyo ngayon na pagdating sa mga believers, ang grasya, ang priority. Ang biyaya, ang priority. Ngunit sa mga hindi pa mananampalataya, ay kabaliktaran. Judgment, ang priority sa inyo at hindi biyaya. Kung kayo ay wala kay Kristo, judgment ng Diyos, yung kanyang kamay ng paghuhukom, His hand of justice is His priority. Kung wala ka kay Kristo. At hindi rin basehan dito yung magandang kalagayan mo ng iyong buhay, marami kang pera, or nagkukulang. Hindi rin basehan ang successful career. Kaya ako nasabi ito dahil maaari ninyong tignan na ang pagkakaroon ng maraming pera at successful career ay manifestation ng pagpapala or pinagpala kayo ng Diyos at yung mga nagkukulang ay tatawanan nyo na lang dahil hinuhusgahan sila ng Diyos. At sa tuwing nako-confront kayo ng inyong kasalanan, isa sa mga paborito ninyong slogan is, only judge can God me. Only God can judge me. Ang sarap ding sabihin na yes, amen to that, kaibigan. Only God can ultimately judge you. And how ironic for you to say that. Dahil ang kasabihan na yan, kailanman ay hindi magiging in favor sa iyo, kundi banta sa iyong buhay. Kung wala ka kay Kristo, ihinto mo na ang pagpapantay mo ng sarili mo sa iba. Subukan mong ipantay ang sarili mo kay Kristo. At makikita mo na hindi ka matuwid, hindi ka perpekto. Ang demand ng Diyos sa iyo is maging perpekto ka dahil ang Diyos ay perpekto. Maging banal ka dahil ang Diyos ay banal. Kung hindi ka sasampalataya kay Kristo ngayon at ngayon kabawian ng buhay, you don't know what future holds, kaibigan. Kung babawian ka ng buhay at wala ka kay Kristo, again, ang priority ng Diyos sa iyo ay hindi pagliligtas, kundi paghuhusga. Sabi sa Romans 6:23, napakalinaw, ang kabayaran ng kasalanan ay grasya. Di ba hindi? Ang kabayaran ng kasalanan ay tiyak na kamatayan, ngunit parehong verse na nagsasabi, no, na ang biyayang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya kaibigan, hindi mo na kailangan danasin pa ang paghihirap sa impyerno, ang judgment ng Diyos, dahil po pwedeng ma-flip upside down ang iyong buhay from being object of God's wrath to become object of God's love. Repent of your sin and put your trust in Christ.
Now, para naman sa atin, mga mananampalataya, ipinapakita sa ating teksto na may tendency tayong ipantay ang ating sarili sa ibang tao. Imbis na kay Kristo lamang, kaya nais kong i-mortify ang kasalanan ngayong umaga, kasalanang pagkukumpara. While hindi lahat ng uri ng pagkukumpara ay automatically sinful, but yes, there is such a thing as a sinful comparison. At dito, nahuhulog tayo sa dalawang extremes. Again, yung picture kanina ng hanging bridge. Dalawang magkabilaang bangin. Pagkainggit sa mga bagay na taglay ng iba na wala tayo at pag-aangkin ng mga bagay na hindi talaga natin tunay na tinataglay. Sa isang banda, naiinggit tayo kapag mas gifted o mas pinagpapala ng Diyos ang ating kapatid kaysa sa ating mga sarili sa maraming bagay. Ito ay maaaring mas successful ang kanyang buhay kaysa sa atin. Sa ating teksto, maaaring mas mature talaga sila spiritually. At imbes na mag-cultivate ito sa atin ng pusong mapagpasalamat, dahan-dahan tayo nitong inilalayo at napapalitan ito ng bitterness, sama ng loob, dahil sa inggit. At sa kabilang banda, nag-aasta tayong parang taglay natin ang mga bagay na hindi naman talaga ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na nauuwi rin sa pagiging self-deceived. At ang gospel cure natin sa kasalanan ng pagkukumpara o pagpapantay ng ating sarili sa iba or sa tao ay wala nang iba kundi ang pagpapantay natin ng ating mga sarili sa krus ni Kristo. Mga kapatid, ipantay natin yung ating mga sarili sa krus ni Kristo. Yung krus ni Kristo kung saan siya naipako, pag ipinantay mo yung sarili mo doon, kaya ka ring ipako. Tayo ay huhusgahan sa parehong hostisya kung wala tayo kay Kristo. Pero ngayong ligtas na tayo, tayo rin ay pantay-pantay na niligtas sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa Ephesians 2, itong pananampalataya na ito ay hindi galing sa iyo. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Ito ay biyaya na tinanggap natin sa Diyos. Kaya walang sino man, even yung faith natin, pananampalataya, ang makakapagmalaki. Nakagaya ng Pariseo na nabanggit natin last week sa preaching. Kapag magnified itong realidad na ito sa ating conscience, tatatak na rin sa ating isipan na hindi tayo dapat mainggit at dapat tayong magalak. Hindi ba't dapat tayong magalak? Mga kapatid, kapag may nagmamature sa ating iglesia, bakit? They are the gift of Christ to the church. Dahil mayroon ng matapat na magtutuwid sa ating mga pagkakamali at immaturities. Hindi ba isang magandang oportunidad yun para sa atin? Na kapag may nagmamature na believers, hindi tayo maiinggit sa kanila dahil sa wakas, Lord, you have provided a people, a faithful people na handang i-rebuke ako, i-correct ako sa mga immaturities at mga pagkakasala ko. Binibigyan tayo ng Diyos na matatapat sa paghandle ng restoration sa atin. Kung sakali man tayo ay mahulog sa kasalanan, dahil alam nating mas uunahin nila na pakinggan ang ating problema at buhatin ang ating kabigatan. Uunahin nilang magbigay ng grasya at hindi nila tayo. Alam natin, no? They are mature believers. Alam natin na hindi nila tayo huhusgahan. Kaya nagkukos sa atin minsan ng disappointment. Kapag ang kapatid natin ay nahuhusgahan tayo. Why? Because the first priority of every believers in the local church is to always extend grace to a believer at hindi judgment. Kaya kung pinapantay natin ang ating sarili kay Kristo, maiwasan natin yung dalawang magkabilaang bangin, ang
inggit at pag-assume ng bagay na hindi ibinigay sa atin ng Diyos. May iwasan natin ang overestimation at ang underestimation natin sa ating mga sarili at magkakaroon tayo ng proper self-estimation. In other words, walking in the Spirit, led by the Spirit. Now, kung honest ka sa bagay na tinanggap mo sa Diyos, gagamitin mo ito. If you are mature, again, this could be anyone dito sa ating kalagitnaan, no? If ang self-assessment mo is that you are mature, honest ka na tinanggap mo sa Diyos itong mga bagay na ito, gagamitin mo ito hindi para maliitin at husgahan ng iyong kapatid, kundi para sa paglilingkod upang gampanan mo ang kautusan ni Kristo ng pag-ibig, batay sa pag-ibig. Dahil mga kapatid, hindi paligsahan ang paglilingkod natin sa isa't isa at mas lalong hindi paligsahan ang paglilingkod natin sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 7, if I speak, by the way, palagi ito ginagamit sa mga wedding. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have no love, I gain nothing. Sa context na ito sa Korinto, maraming nagnanasa magkaroon ng gifts, tongues and prophecies. Marahil yung iba sa kanila nagkakaroon na rin ng inggit. Di ba? Nabasa natin kanina na hindi nila tinuturing yung mga nag-aspire palagi ng gifts as spiritually mature. Bakit sila ay jealous, envious, and arrogant? So marahil yung iba sa kanila ay nagkakaroon ng inggit dahil yung iba ay mayroong gifts of prophecies and tongues. Tapos na po ito, wala nang magmumurmur sa atin later, magsasalita ng iba't ibang lingwahe. Pero ang sinasabi ni Pablo, walang saysay itong mga gifts na ito kung wala silang pag-ibig. And from here, makikita natin ang peak meaning ng love or pag-ibig na dapat ipakita natin sa kapatid, mas lalo na sa taong nahulog sa kasalanan. Nangangailangan ng restoration. Let's continue reading. 1 Corinthians 13 verse 4. Love is patient. Love is kind. Last Thursday, I was rebuked by my son dahil napagalitan ko siya. May factor kasi medyo gutom ako. So, may ginawa siya and then napagalitan ko siya, napalo ko siya. And then after that, we prayed. We prayed. After ng discipline process na yun, we prayed. Sabi niya sa prayer niya, Lord, sana pahabain mo pa ang aming pasensya. And yung reason is because love is patient. Sabi ko sa anak ko, oo nga no, could I have extend more grace and patience sa kanya? At napagsabihan ko na lang siya sa moment na yon, yes. And so I have accepted the rebuke. I stand corrected. What a wonderful phrase. Napaka-iksi. Love is patient. Love is kind. Love does not envy. Hindi ito naiinggit. Hindi rin ito arrogant. Hindi ito boastful. Hindi mayabang. Hindi ito rude. Hindi ito provocative. It does not insist on its own way. Hindi mo ini-impose ang preference mo sa iyong kapatid. And then pag-aawayan mo pag hindi ka niya sinunod. It is not irritable or resentful. Hindi ito bitter.
Hindi ito nagkikeep ng records of wrong. Bati na kayo, pero nung nagkaroon kayo ng conflict, hinukay mo yung history, and then ibinato mo na naman sa kanya. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. And lastly, verse 7, love bears all things, believes all things, and hopes all things, endures all things. Ibig sabihin, in summary, you will always assume the best motive. My son is now my brother in Christ. And I will always assume the best motive of my son or of my brother in Christ na binili ng dugo ni Kristo. I will always assume His regeneration, His newness of life, His justification, and His sanctification. And so fulfilling the law of Christ, which is to love. And this love completely kills self-centeredness, selfishness, self-deception, pagiging self-absorbed, egocentric, narcissistic, masamang pag-iisip laban sa kapatid. At hindi na tayo magkikip ng records of wrong na resulta sa pagpapantay natin ng ating mga sarili sa kanila o sa iba. Once again, mga kapatid, sa gospel cure natin, para ma-mortify natin yung pagpapantay natin ng ating mga sarili sa ibang tao, always have this instinct. Ipantay mo ang sarili mo sa krus ni Kristo. And you will see, hindi ka magkakamali sa iyong judgment. Bilang application, hindi lang tayo magpapantay ng ating mga sarili sa krus ni Kristo, kundi titignan din natin ang ating mga sarili sa lente ng krus ni Kristo. Tandaan natin, nakabantay lang natin ang ating mga kapatid. Kapag ganito ang ating mindset, palagi na nating inuuna ang mag-extend ng grasya sa kanila instead na maghatol. Actually, hindi mo na nga iisipin na maghatol. May iwasan natin na mag-impute ng sinful motive sa kanya, lalo na doon sa tao nahulog sa kasalanan. Magdadagdag pa tayo ng another imputed guilt sa kanya. Nagkasala na nga siya, mag-i-impute pa tayo ng another guilt. Imagine this, mga kapatid, kung si Kristo, listen to this, kung si Kristo na hari ng mga hari, nasa kanyang trono, banal at dakila sa lahat, highly exalted, ay ina-assume niya ang sanctification natin, ang righteousness na inimpute niya sa atin, sino ka at sino ako para mag-impute o magdagdag ng guilt sa isang kapatid, lalo't higit sa kapatid na nahulog sa kasalanan. Kung si Kristo hindi ginagawa yon, again, sino ako at sino ka para gawin yon? Mas mataas pa ba tayo kaysa kay Kristo? Hindi, di ba? Hindi. And so we know our place. Alam natin yung kinalalagyan natin ngayon sa harapan ng Diyos na si Jesucristo na banal, who is highly exalted. And so, brothers, if anyone is caught in any transgression or in any sin, huwag nawa nating i-destroy ang ating kapatid, bagkos i-restore natin siya. Kahit pa nasa level na ito ng excommunication, hanggat wala pang verdict ang local church na siya ay excommunicated, ibig sabihin, nananatili ang pag-i-extend natin ng grasya sa Kanya na siya ay kapatid natin na nahulog lamang sa pagkakasala. We will still assume His newness of life, His regeneration, His justification, and sanctification, not His destruction. Hanggat wala pang verdict ang church na excommunicated ang isang kapatid, wala ring room for imprecatory prayer sa kanya.
Yes, we pray na dapat ma-expose ang kanyang kasalanan, mga kasalanan ng mga tinatago niya, pero ang attitude natin palagi ay dapat nasa side ng grasya. At palagi ko naririnig kay Pastor Eli ito, it's better to err in the side of grace than to err because inuna mo ang iyong judgment. It's always better in the side of grace. At ang picture na ipinapakita sa atin ni Jesucristo, sa totoo lang, napaka-radical. Sa Matthew 18:12-13, sabi niya, "What do you think? If a man has 100 sheep, and one of them has gone astray, ano kaya sa tingin ninyo ang gagawin ni Kristo? Go and imprecatory prayer that particular sheep." Let's continue reading. "Does he not leave the 99 on the mountains and go in search of that one that went astray? And if he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray." Kapag ginawa din natin ito sa ating church, ma-win natin iyong kapatid na iyon, nakikigalak si Kristo, ano ang magiging response natin? May inggit tayo kasi sineselebrate iyon ni Kristo? Teka lang, siya yung nawala, bakit mas nagre-rejoice pa tayo, no? Babalik tayo doon sa prinsipyo na kung si Kristo ay nakikigalak sa pagbabalik ng kapatid na ito, sino tayo para hindi makigalak kay Kristo? We mirror Christ in every way. And so we pray for this brother sa providence ng Diyos na siya ay magising anuman ang sitwasyon, kalagayan niya, gamitin ng Diyos ang lahat ng uri ng probidensyang kakaharapin niya para ma-restore lang siya. No? Marahil itong kapatid na ito ay may lakas pa. Lord, kung siya ay magkakasakit, we can pray na gamitin mo ang kanyang kahinaan upang tumawag sa iyong pangalan at maalala kami at manumbalik. Mawalan siya ng pera, Lord, gamitin mo itong providensya na ito upang manumbalik siya sa iyong iglesia dahil siya ay nangangailangan na ngayon. May sakit ang kanyang family. Lord, gamitin mo ito upang manumbalik siya sa inyo. Palaging tayong nag-a-appeal doon sa kanyang restoration. Ang priority ng prayer natin ay nasa kanyang restoration at hindi po yung Lord, i-judge mo na to. The same is also true. Hindi lamang sa church na kundi maging sa family context. Kapag may kapatid tayo na medyo matigas ang ulo sa kalagitnaan natin, di ba gagawin din natin lahat para ma-restore din siya. Kaya bilang challenge naman sa atin, let's challenge ourselves na mas maging stricto na sa ating mga sarili in terms of giving remarks and judgment sa ating kapatid. Now, don't get me wrong, hindi ko sinasabing huwag tayong mang-judge dahil sinasabi ng scriptures to judge with the right judgment. Kundi ang judgment natin ay palaging secondary or even last resort. At ang nangunguna palagi sa atin ay yung pagbibigay ng grasya sa ating kapatid. If there is one na mas kailangan ng priority sa criticism and strictness and judgment, ito yung ating mga sarili. Why? Because of our remaining sins. We cannot trust all the time that our judgments are perfect. I mean, hindi talaga perfect ang ating judgment. And we cannot trust all the time na ang judgment natin ay palaging righteous or hindi tainted ng ating remaining sin. It's again a battle. We are responsible sa isa't isa, but our responsibility na ito ay ang pagbubuhat ng kabigatan ng ating mga kapatid. Therefore, brothers, as a matter of prioritizing grace over judgment, let us be gentle towards our brothers and be critical and be strict with ourselves. Sinasabi ng scripture sa atin sa verse 4-5, but let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone, and not in his neighbor, for each will have to bear his own load.
Yung salitang load po dito ay magkaibang language doon sa burden. Sa verse 2, yung load dito simply means we carry our own responsibility sa isa't isa at sa harapan ng Diyos. Sa halip na ipantay natin ang ating mga sarili sa ibang tao, ipantay natin ito palagi sa krus ni Kristo. Sapagkat bawat isa sa atin ay may sariling pananagutan sa harapan ng Diyos. At kung tayo man daw ay magmamalaki, sabi ni Pablo, hindi dahil mas magaling tayo, mas gifted tayo, mas mature tayo kaysa sa ating kapatid. Sapagkat, again, ano bang mayroon tayo na hindi natin tinanggap galing sa Diyos? Ang sagot ay wala. Kaya kung mayroon mang maipagmamalaki sa ating kalagitnaan, tandaan natin na ito ay hindi mula sa ating sarili, kundi mula sa biyaya at kabutihan ng Diyos sa atin. The reason why you are gifted, the reason why you are spiritually matured is not because of you. It's because of the fruit of the Spirit. It's because of the work of the Spirit in you. And therefore, let no man should boast. If we boast, we only boast in the Lord. That's the biblical boasting. Mga kapatid, the Word of God. Tayo po ay manalangin.